Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent sa loob ng linggong ito. Isang high-value target sa kalakalan ng iligal na droga ang bumagsak sa kamay ng batas matapos ang matagumpay na buy-bust operation ng PNP sa Maguindanao del Norte. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Angela Bandarlipe. Arestado ang isang high-value target sa ikinasang anti-illegal drug buy-bust operation at nakumpiska ang 510,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu sa barangay Kakardato din Sinsuat, Maguindanao del Norte nito lamang ika-6 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinalala ni Police Major Pasigan Abbas, hepe ng Dato din Sinsuat Municipal Police Station, ang naarestong suspect na si alias Boy. Naging matagumpay ang ikinasang operasyon ng operatiba ng Dato din Sinsuat Municipal Police Station katuwang ang 1st Provincial Mobile Force Company Philippine Army, Philippine Marines at pamahalang lokal nang nasabing lungsod at nakumpiska mula kay alias Boy ang 2 heat-cell transparent plastic sachet na hinihinalang shabu na may bigat na 75 gramo at tinatayang nagkakahalagang 510,000 pesos at buy-bust money na ginamit sa transaksyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Dato din Sinsuat Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakaaresto sa suspect ay patunay ng mas pinaigting ng kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na droga alinsunod sa direktiba ni Police General Torre III na palakasin ang operasyon kontra droga at tiyaking mapanagot ang mga nasa likod na iligal na gawain. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bandarlipe. Hindi na nakaporma ang 2 hinihinalang tulak ng droga matapos mahulihan ng iligal na droga sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa Osamis City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Risa Sahonia. Tiklo ang 2 individual sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Osamis City PNP sa barangay Dunya Consuela, Osamis City, Misamis Occidental. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa, officer in charge ng Osamis City Police Station ng mga suspect na si alias E-Boy at alias Mark, mga lalaki at mga residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga operatiba ng Osamis City Police Station ay nasamsam ang mga pakete ng hinihinalang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao,
Ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Risa Sahonia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonia. Hindi nakaligtas sa kamay ng batas ang top 7 most wanted person sa kasong 7 counts ng statutory rape matapos itong masukol ng pulisya sa barangay Giset Sur, San Manuel, Pangasinan. Nakatutok dyan si Police Staff Sergeant John Del Supremo. Naaresto na ang top 7 most wanted person sa rehiyon matapos ang matagumpay na operasyon ng pinagsanib na pwersa ng kapulisan sa barangay Gisitsol, San Manuel, Pangasinan noong ika-6 ng Hulyo 2025. Kinilala ang akusado sa alias na Dave, 64 anyos, isang karpintero at residente ng Sitio Laklak, Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan. Ayon sa ulat, bandang alas 12 ng tanghali isinilbi ang warrant of arrest laban sa akusado sa pangunguna ng San Manuel Police Station kasama ang PIU at PIDMU ng Pangasinan PPO, RID Pro 1, 2nd PMFC Maneuver Company at 104th Maneuver Company ng RMFB1. Nahaharap ang akusado sa kasong 7 counts of statutory rape kung saan walang piyansang inirekomenda. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng San Manuel Police Station ang akusado para sa dokumentasyon bago dalhin sa korte para sa pagdinig ng kanyang kaso. Sa pagkakaaresto sa isa sa mga most wanted person sa rehiyon, ay nagpapakita na ang kapulisan ay naninindigan na hindi palalampasin ang sinumang lumalabag sa batas, lalo na sa mga sangkot sa karahasan at pang-aabuso. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Staff Sergeant John Del Supremo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Supremo. Hindi lang sa operasyon, pati sa palakasan, all out ang suporta ng PNP Women and Child Protection Center sa Sidagawang DOJ Interagency Council Against Trafficking Sports Festival 2025 na ginanap sa Rizal Sports Complex at Ninoy Aquino Stadium, Manila. Layunin nitong itaguyod ang laban ng pamahalaan kontra human trafficking. Patrolwoman Sana Rose Luna sa report. Aktibong nakiisa ang mga piling tauhan ng Women and Children Protection Center o WCPC bilang kinatawa ng Philippine National Police sa idinaos na kauna-unahang DOJ Interagency Council Against Trafficking o IACAT Sports Festival 2025 na may temang Iisang Nasyon, Iisang Aksyon, Tapusin ang Human Trafficking ngayon. Ito ay ginanap sa Rizal Sports Complex at Ninoy Aquino Stadium, Manila mula July 1 hanggang July 4 nitong taon na nilahukan ng iba't ibang miyembro ng IACAT upang paigtingin ang ugnayan at koordinasyon ng mga ahensya laban sa human trafficking sa pamamagitan ng paligsahan at pagsasama-sama sa larangan ng sports. Sa pamumuno ni Police Brigadier General Portia B. Manalad, hepe ng WCPC, ay ipinamalas ang tapang at galing ng mga kapulisan kasama ang mga manlalaro mula sa ibang unit ng PNP sa pamamagitan ng disiplina at pagkakaisa na naging susi sa pagkamit ng kampyonato nito sa larong basketball. Samantala, hindi rin nagpahuli ang WCPC Mixed Volleyball Team na buong husay na nagpakitang gilas at nasungkit ang first runner-up sa nasabing laro. Sa kabila ng matitinding hamon sa court, sa bawat rally at set ay ipinamalas ng koponan ang matatag na kooperasyon, determinasyon at pagkakaisa. Ang paglahok ng PNP WCPC at ang ibang miyembro ng IACAT sa ganitong mga aktibidad ay hindi lamang nagsisilbing pagpapalakas ng pisikal na katawan ng mga kapulisan, kundi bilang pagpapatibay rin ng samahan, moral at koordinasyon sa mga kapwa nito ahensya. Ang sports festival na ito ay patunay na kahit sa larangan ng palakasan, nananatiling buo ang dedikasyon at serbisyo ng WCPC sa patuloy na paglaban sa mga kaso ng human trafficking. At kung may nais kayong isumbong kay Aling Pulis, maaari kayong tumawag o mag-chat sa aming WCPC helpline. Mula sa PNP Women and Children Protection Center, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Sana Rose Luna, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Luna. Hindi na nakapagtago pa sa kanyang krimen ang isang lalaki sa kabilang ng talaan ng mga most wanted person matapos itong maaresto ng mga tauhan ng Bulacan PNP dahil sa kasong rape. Ang report mula kay Patrolwoman Mildred Tawagon.
Arestado ng San Miguel Municipal Police Station ang isa sa mga itinuturing na top 4 municipal most wanted person sa isinagawang operasyon ng mga tauhan ng San Miguel Municipal Police Station bilang lead unit, katuwang ang Provincial Intelligence Unit at 2nd Provincial Mobile Force Company sa Sitio Sampalucan, Barangay Buliran, San Miguel, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Joey Louis B. Bilaro, hepe ng San Miguel Municipal Police Station, ang sospek na si alias July, 35 anyos, walang asawa, isang construction worker at residente ng nasabing barangay. Nadakip ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Judge Olivio V. Escovia Samar, presiding judge ng Regional Trial Court Branch 79, Malolos City, para sa kasong rape na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyan nang nasa kustudiya ng San Miguel MPS Custodial Facility ang akusado para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pagkakaaresto sa akusado ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng Bulacan PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, sa pagsugpo sa kriminalidad at pagpapanatili ng kaayusan sa lalawigan sa pamamagitan ng matibay na koordinasyon ng mga unit ng kapulisan at suporta ng komunidad na nanatiling matatag ang layunin ng pulisya na tiyakin ang kaligtasan at katahimikan ng bawat Bulakenyo. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Nasabat ang mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu mula sa isang drug suspect na matagal nang sangkot sa pagbebenta ng ilegal na droga sa Barangay Rizal, Lapas, Iloilo City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Lynette Sablon. Nasabat ng mga operatiba ng Iloilo City Drug Enforcement Unit ang tinatayang 376,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isang matagumpay na buy-bust operation sa Barangay Rizal, Lapas, Iloilo City nito lamang ika-6 ng Hulyo taong kasalukuyan. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng CDEU sa pangunguna ni Police Captain Ryan Christ Inot, Officer in Charge, ang suspect na si alias Angelino, 32 anyos at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa sospek ang humigit kumulang 52 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 376,000 pesos. Maliban sa iligal na droga, nakuha rin mula sa arestado ang buy-bust money at cellphone na posibleng ginagamit sa transaksyon. Dagdag pa ni Police Captain Inot na isang linggong masusing surveillance ang isinagawa sa sospek. Ang matagumpay na operasyon ay resulta ng ulat at pagkikipagtulungan ng mga opisyal ng barangay sa kapulisan. Inilantad sa investigasyon na matagal nang sangkot ang sospek sa pagbibenta ng ilegal na droga sa lugar. Kasalukuyang nakadetain ang sospek sa impilan ng pulisya para sa dokumentasyon at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakahuli kay alias Angelino ay isa sa mga anti-drug operations sa lungsod na matagumpay na naisagawa ng mga kapulisan ng Iloilo City. Ayon sa CDEU, patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang barangay upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan laban sa banta ng kriminalidad at kalakalan ng ipinagbabawal na droga. Ang matagumpay na operasyon na ito ay simbolo ng mas pinaigting na kampanya ng PNP laban sa ilegal na droga sa ilalim ng pamumuno ni Chief PNP Police General Nicolas D. Torre III sa kanyang direksyon. Mas naging aktibo at disiplinado ang hanay ng kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan sa bawat komunidad. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jolibel Alvior, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. Himas rehas ang isang tindero na nakatalang top 5 most wanted person matapos mahuli ng Cebu City PNP sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilalang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tunghayan ng report ni Patrolwoman Judith Nicanor. Sa kulungan ang bagsak ng isang vendor na top 5 most wanted person sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos maaresto ng mga kapulisan ng Cebu City sa Sitio Ermita, proper Barangay Ermita, Cebu City nito lamang nakaraan.
Kinilala ni Police Major Tom Ed Lacabat Taghoy II, Station Commander ng Police Station 5, Cebu City Police Office, ang vendor na suspect na si Roger, 52 anyos na residente ng nabanggit na lugar. Ayon sa ulat ng pulisya, bandang alas 10:03 ng umaga nang maaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 7, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na inisyu ni Presiding Judge Pamela Altar Baring, Regional Trial Court, Branch 21, 7th Judicial Region, Cebu City. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 5 ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang kapulisan ng Cebu City ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin kontra anumang uri ng kriminalidad upang magkaroon ng maunlad na bansa para sa sambayan ng Pilipino tungo sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Isang lalaki na may 25 bilang sa kasong sexual assault ang tuluyang nasukol ng mga tauhan ng San Isidro Municipal Police Station sa Davao del Norte. Patrolwoman Shaira Rose Aquino sa balita. Isang malaking tagumpay ang naitala ng San Isidro Municipal Police Station matapos maaresto ang isang lalaking may 25 bilang ng kaso ng sexual assault na may kabuuang piyansa na 5 milyong piso noong Hulyo 5 sa Purok Cacao A, Barangay Sawata, San Isidro. Ayon kay Police Captain Manuel D. Aspelyaga, officer in charge ng San Isidro Municipal Police Station, kinilala ang suspect sa alias na Florencio, 28 anyos at residente ng Purok Unigo, Barangay Pinamuno sa nasabing bayan. Siya ay tinuturing na top 6 most wanted person sa lalawigan ng Davao del Norte. Ang matagumpay na pag-aresto ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Philippine National Police laban sa mga kriminal na patuloy na tinutugis ng batas bilang bahagi ng pagtitiyak sa seguridad at hustisya sa komunidad. Mula rito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Shaira Rose Aquino, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Aquino. Nagwakas ang kalayaan ng 6 na individual matapos maaresto sa matagumpay na anti-illegal drug operation ng mga tauhan ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency sa lalawigan ng Sulu. Nakatutok dyan si Patrolwoman Judy Ann Alibo. Matagumpay na isinagawa ng PNP PIDEA ang isang buy-bust operation na nagresulta sa pagkakakumpiska ng 136,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu at naaresto ang 6 na individual sa Barangay Bato-Bato, Indanan, Sulu nitong ika-4 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ni Gil Cesario Castro, Regional Director ng PIDEA BARM, ang arestado na sina alias AI, 32 na magsasaka, Ki 19 anyos, estudyante, John 39, tricycle driver, Dars 40, tricycle driver, Ben 52, magsasaka, Linha 35, laborer na pare-parehong residente ng nasabing lugar. Nasamsam sa mga naarestong suspek ang tinatayang 20 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 136,000 pesos. Na-recover din ang ilang drug paraphernalia, isang cellphone at mark money na ginamit sa operasyon. Maharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon na ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan sa mga komunidad ng Sulu. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. Timbog ang isang karpinterong sospek sa kalakaran ng iligal na droga nang mahulihan ito ng mga operatiba ng Osami City Police Station matapos magpositibo ang buy-bust operation sa Barangay de Maluna, Osami City. Nakibalita dyan si Patrolwoman Danessa Berdos. Tiklong isang drug suspect sa sinagawang drug buy-bust operation ng mga operatiba ng Osami City PNP sa Barangay Di Maluna, Osami City, Misamis Occidental. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Harvey Villanosa, officer in charge ng Osami City Police Station, ang suspect na si alias Matoy, lalaki 34 na taong gulang, isang construction worker at residente ng nasabing lugar. Sa kinasang drug buy-bust operation ng mga tauhan ng Osami City Police Station ay nasamsam ang maliliit na mga pakete ng
hinihinalang shabu at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Danasa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At muli naming ipinapaalala ang panawagan ni Chief PNP na huwag niyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyong mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Joshua Jimenez. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.